Okay, so move forward na tayo. Ang ating issue ngayon ay, at dapat kagabi pa to, Migs Bigao Nograles, Pachokchak, kapalit ng pera ng bayan. Okay, sino ba to? Okay, so itong bigatot na ito ay isa siya sa EPAL na akala mo nagtatali-taliluhan, na galing-galingan dyan sa hearing ng franchise ng SMNI at kasapi siya sa mga jutang Genemes na nag-contempt kay Dr. Lorraine at kay ka Eric. Alright, so ngayon mga kababayan, bago natin i-chukchak chenes sa inyo, yung kanyang pachukchak sa mga kongresista, gusto ko lang sabihin sa bigao na ito, sa alpot patotot, na babaeng ito, na akala mo laging kinakalay kayong kipay niya pag nagsasalita sa dyan sa Congress, mula ulo hanggang paa, pataritoke ng pagmumukha niya ay pera ng bayan. Alright? Excited na ba kayo sa pachukchak? Chukchak ba siya palangga? Don Rolando. Ayan, si Don Rolando, gising na gising. But bago ko i-chika boom boom sa inyo ang chukchak chenis ng bigatot na ito. So, ang siste ay actually nag-Christmas party sila dyan sa Congress. Lagi naman silang may Christmas party. Anyway, lagi naman silang may party dyan. So, Hiram, ayan, natawa siya sa bigatot. So, itong bigatot na ito, ay pachukchak pala ito sa mga kongresistang may mga Diyosawa na. So kaya pala kung makabiga-biga dyan sa kongreso, nakakala mo yung kipay niya, kinakalantari na mga masyonda bells at kapalit ay pera ng bayan. Maliban sa binibigay ni Tambaluslos na mga bayad sa kanila, sabi ko nga, nung kinontempt si Ka Eric ay may mga bonus milyones ang binigay sa kanila ni Tambaluslos. Again, pera ng bayan. So, ang dami palang kinikita nitong si Migaon, di ba? Si Migs Gaon Nograles dahil maliban sa allowance, okay? Or pabuya, not really pabuya, well, bonus is the right word. Bonus sa kanya ni Tambaluslos, not only her, but lahat ng kasabwat ni Tambaluslos para gipitin ang SMNI at sila ka Eric, si Dr. Lorraine. So alam niyo naman kung anong pinanggalingan yan. Ang punot dulo nito ay yung panggigipit kay Pangulong Duterte, kay Inday at lahat na dahil nga mukhang si Kuting ay kukunin na ng lupa. Diba? Recently, lilipad na naman sa Japan si Kuting, but later na natin pag-usapan yan. Baka mawala tayo dito sa focus natin kay Migs Gaon Alpotera Bigatot. Alright? So, mga kababayan, ang nakita niyo naman sa interview niya kay Karen Davila, and ayan, Karen Davila, buti naman maayos-ayos yung interview mo. 'Di ba? Hindi yung laging bias, but that's good, good interview na na ipakita mo kung gaano ka syonga bells at itong si Migaon, right? So mga kababayan, siguro nahintan yung chukchak chenis niya. Right? So ito palang giatay na ito na Migaon na ito ay itinitake home. Ayon sa ating puting ahas, di ba? O Migs, magkano ilang milyon? Hindi ka pa ba nakontento sa iyong nakukuhang pera ng bayan? Ang binibigay sa iyo ni Tambaluslos, ang inyong mga kabayaran sa bawat pag-contempt ninyo sa mga gusto ninyong i-contempt at manggipit. Tapos, pachukchak chenis ka pa palang alpotera ka. 'Di ba? At mga kababayan, pera ninyo, pera nating lahat. So imagine nyo, kumikita na, sumisweldo na sa pera ng bayan, lumala mo na, nagpaparetoke pang buha ka ng ina, pati ilong niya, pera ng bayan. Tutusin, wala akong pakialam magparetoke kayo, wala akong pakialam kung pera ninyo. Pero kung pera ng bayan, ang ginagamit nyo para tumangos ang ilong nyo, katulad nito ni Migaon, ay buha ka ng ina, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating nakarating na impormasyon, basta may perang kapalit, pwede niyong i-take home ang Migaon. O, yan yung pangalan niya, Migaon. Bagay. O pwede rin Alpotera. O. So sabi ni Liza Ter, nga siya kay Karen Davila.
So ngayon na nga, punta muna tayo dito sa kay Karen Davila interview. I think that was 2 days ago na gusto nilang nag-file siya ng House Resolution nga dito sa laban sa SMNI na ano niya, minamadali niya or pinipressure nila ang National Telecommunication para isuspinde ang SMNI dahil daw sa kadahilanan na violate yung fake news and yung yung pinag-usapan doon sa hearing na kung saan hindi nila pinagsalita si Ka Eric, 'di ba? Binaboy nila yung in illegal detention nila si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Then also kung hindi pa nag-aklas itong ating mga PMAers ay hindi nila pinakawalan dahil natakot sila dahil kinasuhan na nga sila ng lawyer ni Ka Eric at ni Doc Lorraine na si Attorney Harry Roque, o 'di ba? So ngayon mga palangga, doon natin nakikita na itong si Migao Nograles ay utak bulinaw o utak dilis, okay? Dilis o utak tungaw. Okay, dahil doon sa interview na yon, for sure, nag-viral na yan, ang nakita ninyo na tinanong siya ni Davila na kung ano yung specific na violation ng SMNI para i-push nila yung pag-revoke o pag-suspend ng kanilang prangkisa. Ang sagot ng Bigaon, sabi niya, iti-TikTok na lang daw niya. Kung di ka ba naman jutang Genemes alpot kaalputan sa pinakaalpot, di ba? Iti-TikTok mo at nagbiga-biga ka pa. Actually, tinignan ko yung TikTok niyan, parang kinakalive kayo lagi yung kipay. Sabi ni Ayo, nagmukhang grade 1 si Migs kay Karen Davila. O, di ba hindi mo maipaliwanag kung ano yung specific violation ng SMNI? Hindi ba po, kasi puro ka po. Anong sinabi mo dito? O, sabi ni Davila, ito, sabi niya, based on the hearings, do you believe that SMNI has violated their franchise? O sabi ng Migaon, we have yet to see and nakita naman natin that they have mukhang may violation. Nakita naman natin mukhang may violation. Mukhang may. Ibig sabihin, wala pang violation. Mukha lang, pero wala. See, kung di ba ka naman bubita, Pieron, hindi ka na bubita, Bigaon, alpot, patutot. Lahat na lang nasa iyo na. Kahit gaano kang retoke yung jilong mo, day. Ayo, thank you. Yung jilong mo na galing sa pera ng bayan, hindi mo mabadaan ang mga tao sa pakyut-kyut mong alpotera ka. Hindi pa pala mukha pa lang may violation lang. Sabi niya, yes. Sabi niya pa, sabi ni Karen, in what way? Can you be specific? Yes, if you watch the previous hearing, I played down through a PowerPoint, PowerPoint presentation, the violation on Section 4, on this misinformation, at nakita naman po, Alpo. Oh, ganun kang ginayupa ka. Kung hindi ka pa yung nagnakaw dun sa pera ng bayan, hindi mo pa yung mapatukuran yung jilong mo. Alpotera, akala mo natutuwa kami sa'yo? Hindi, isuka mo yung pera ng bayan. Bakbakin ko yung ilong mo Galing sa pera ng bayan yan. Ang sabi ni Davila, go ahead and detail it. Sabi niya, idetalyado mo kung ano yung mga violation from the sections, in layman's term. Ano sabi ng Alpot? Sige po, parang iti-TikTok ko na lang po ito. Kung di ka naman alpotera, kongresista ka bang giatay ka? Hindi ka naman binoto ng bayan? Visit ka? Ano ka lang dyan sa PBA? Representante kang alpotera? TikTok ko na lang po. Ganyan ba mag-isip? Ha? Oy, Migaon. Ganyan ba? Kung makaarte ka dyan, may binabasa ka lang, kasi po, alpotera. Pati Biners na Bigaon, bakbakin din, sabi ni Rafael Bautista. Ay, oo. Ano sabi niya? Itikto ko na lang po, pero on the Section 4, on the deliberate information, there is already a violation
on Section 4, chuchu-chuchu. Sa prangkisa po, which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live during the first hearing. Gaga ka? Anong hindi valid? Narinig ng buong mundo. Tinatanong ni Ka Eric, pinapaverify sa inyo mga buwaka ng ginimis ninyo na totoo ba na 1.8 billion ang nilamon nyo in travel expenses imbis na i-travel, pero nilamon ninyong mga hinayupak kayo. Pinatukod mo sa ilong mo, pati veneers mo, sabi ni Palangga, o pati pang napkin mo, giatay ka, pera ng bayan. Wala kayo ipagmamayabang mga hinayupak kayo dahil bawat hiningan nyo, bawat baho ng hiningan nyo galing sa pera ng bayan. Bawat hikab, burp nyo. Di ba? O gaga ka, hindi mo maipaliwanag. Sige, hindi naman po, di ba? Kasi doon sa first hearing, nye. Di ba? Hindi pala mukha lang may violation. Palibasa, bayad na kayo ni Tambalustos, mga walang yawa kayo. Binayaran na yung mga bungangan nyo, pati kipay mo sinalugsugan na ng mga kongresista, itinake home ka na ayon sa ating puting ahas. O ano, patawag mo sa kongreso? Bayo sabihin mo, fake news ako? O ilang kongresistang chumukchak chenes sa'yo, Day? Christine Bernardo, thank you. O, sabi niya dito, iti-TikTok, ang nakakabwisit sa alputerang ito, iti-TikTok niya yung violation. Kung di ka naman gaga, kagagagahan, kaalpot-alputan sa lahat ng alpot. O, sabi niya inamin, hindi inamin. Walang inamin si Ka Eric sa inyong mga ginayupak kayo. Ang sabi ni Ka Eric, magpaliwanag kayo kung saan napunta yung, kung magkano ang mga nilamon nyo, ginastos nyo sa travel expenses kayong lahat. Ayaw nyo magpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapaliwanag. Ang gusto ninyo, diba? Suppress, magpakulong, okay? Magpakulong ng mga taong ng illegal, mga hayop kayo. Kaya dapat kayo talagang warlahin na dyan, Warlahin na kayo dyan at hilahin kayo isa-isa. Hilahin kayo isa-isa dyan sa kongreso. At lagay kayo sa dapat nyong kalagyan. Iti-TikTok mong alputera ka. Gaga ka kung maka-arte ka dyan. Akala mo talitalinuhan ka. Sinaman po, nye. Yung pala, patuslok ka sa mga Masyonda Bills Makyoho na mga kongresista. Hindi ka pa nakontento sa bayad sa'yo sa pagnanakaw nyo lahat dyan. Ang sabi ng Alpot, basahin natin. Nagigil ako kagabi. Wala lang ako energy kagabi. Mga palate, paus ako. Kumanta kasi ako kagabi. But anyway, sabi ni Alpotera, there is already a violation sa Section 4 sa prangkisa po which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live and during the first hearing, the Secretary General also disputed, sabi ng Alpot niya, the amount that was stated. Sinabi naman po doon na hindi naman po nagtutugma yung amount doon. Ano ba yan ang kaartehan mo? Ganyan ba magsalta? Abogada ka ba o abogaga? O bakit? Paano ka nakapasa? Baka dinoktor lang ng tatay mo para maipasa ka sa bar na gagagaga ka. Hindi ganyan ang abogada. Diba? Hindi ganyan yung ba't-gut-gut ko lang na nang maging iwi ka na. Yung sa kaartihan ninyo, bakit ba kayo ganyan sa Pilipinas? Kasi naman, parang ngiwi. Nakapulburon ka rin ba? Mingiwi ka o nasobran ka sa chok-chak chenes? Oh. Anong tanong ni Direk Darrell? Nandito ba siya? Direk, anong tanong mo? Andiyan ka ba? Hindi kita nakikita. Ano sabi ni Senator Amy? Boboljak niya na ba si Tambaluslos? Aba, kung hindi, boboljak na talaga ng bonggang-bongga. Dito ba si Direk? Okay. Ngayon, ano sinasabi dito? But anyway, mga kababayan, hindi niya, ang tanong ni Davila, ni Karen, ay hindi niya masagot kung ano yung violation. Oh, tapos doon sa mga actually, okay, baby talk, sabi ni, may nagsabi, ngayon sabi ni Karen dito, okay. Actually, lang kwenta itong sinabi ni Bigaon Nograles. Sabi ni Karen, all right, okay, I'll catch on to some points you mentioned. There is no love lost here for SMNI, okay?
Ayan, at least prangka ito si Davila. O, ay, Direk, ba't di kita nababasa? Anong drama natin, Direk? Di po ba, puksain mo na nga yung mga hinayupak dyan. Itong Nograles na to, pakisalugsog na nga. No. Anyway, hindi ko mabasa. Ang daming comment. Hindi ko nakikita si Direk. Unless ibang Direk yung nakikita ko. Alright. Okay, sabi ni Davila, very unprofessional, sabi ni Nina Manuel, when it comes to them giving the digit figure of the speaker, spent 1.8 billion pesos for travel. Clearly, that was wrong. They didn't have the evidence to show it. A journalist is asked to show evidence, and he did say the source is someone from the Senate. Siguro kwentuhan, right? The commentator could have been more responsible in that sense. But at the end of the day, this is Karen, no? Whether you like the commentator or not, he is still protected by the so-called Soto law, not to reveal source. Do you agree? O, sabi ni Bigatla, well, lumabas po during the hearing and I do understand the Soto law. But there's an exception in the Soto law that when it comes to national security, di po ba? Anong kabutahan national security? Anong national security doon? Na tinanong kayong hinayupa kayo na kung totoo may 1.8 billion kayong ginasta. Anong national security? Dapat kayong mga hiniyawa kayo, yung national security, walang seguridad ang taong bayan dahil yung mga pera na supposedly para sa taong bayan ay ginagastan nyo sa ilong mo, sa veneer mo, sabi ni Palangga. Yung taxpayers money, ginagastos nyo sa kablibugan nyo lahat. Mga bigaon ka mo. Gigil na ako mga inayupak na to. Diba? National security. Dapat is-secure. Ano ba ang sinakasakop ng seguridad ng ating mga kababayan? If you talk about national security, hindi mo naintindihan. Dapat malaman ng taong bayan kung saan ginagastos niyo yung pera at kung ginagastos mo sa pagpakangkang mo, patsok-tsak mo, milyon-milyon ang binibigay sa'yo ng mga Shonda Bells, yun na, ng mga kyoho, ng mga kongresista, dapat napupunta yan sa proyekto para sa mga kababayan natin, di ba? Sa food nila, agrikultura, at kung ano-ano pang kabutihan pala, not kaletsyan, doon magkakaroon tayo ng national security in terms of food and livelihood. Pero paano magkakaroon ng national security ang Pilipinas in terms of food and livelihood kung sinyot niya sa kipay mo? Alputera tong bigatla na to. Retokadang abogaga, sabi ni Anita Rowell. You talk about national security? Tinatanong kayo, magpaliwanag kayo kung kung totoo bang may 1.8 billion? Anong national security dyan? Bubita ka? Abogada ka ba o abogaga? Arti-arti pa. Biga-biga. Akala mo cute kapag nag-arte ka dahil nagmukha kang syunga. Para ka laging sinutsuk-tsak. Tangay na kasi to inaano ako 4 billion bugsit ng Congress approved na. Bugsit budget. Busgit, ano yan? Busgit. Budget. Alright. Taplog, sabi ni Edita. Tapos sabi ni Davila. Ano sabi ni Davila? Sabi niya pala. Ito sabi ni Bigaon. That when it comes to national security, di po ba? National security. Buti na sabi ni Karen, what makes that national security? Exactly. Ano national security ang tanong sa inyo? Si Cotton Pin, nagtawa-tawa man diya. So dahil bidder din pala yan si Kawatan. Oo ka. Sinutsak ang alpot. Migaon, yan ang pangalan niya. Migaon. Alright? Sabi ni Davila, okay, what makes that national security? I'm calling out a public official. Regardless it is the speaker or not, on trips he spent, and the reason I noticed is because radio commentator or mainstream media have done it with past presidents. Hindi naman sila pinatawag sa hearing. Exactly. Yung mga reporter, di ba, kaya nga may usong salitang ayon sa aking bubwit, di ba? Ayon sa aking bubwit, yung mga informant nila, ako ayon sa aking puting ahas. Di ba? Mga yawa kayo. Tapos, isa sa binabato nila, na hindi daw miyembro ng KBP, itong si Ka Eric, pero hindi lang naman ang SMNI ang may mga reporters na hindi miyembro ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster o mga bugo ng Pilipinas, 'di ba? Pwede rin. At hindi lang may GMA7
may mga reporters sa GMA7 and everything. Kasi nga, mga kababayan, again, babalik tayo. It all boils down sa pag-instruction ni Lisa Ahas Araneta Smugs na gipitin ang SMNI. Si Pastor Quiboloy dahil nga ito yung medium o platform na, na meron na lang ang Duterte. So yan ang